Kung meron mang isang team ngayon sa NBA na sobrang aktibo sa trade market, ito ay walang iba kundi ang Los Angeles Lakers. Hindi na ito nakapagtataka dahil sa kanilang layuning maging mas competitive matapos ang kanilang hindi magandang performance noong nakaraang season. Sa kabila ng magandang simula, nahirapan silang makakuha ng mga panalo sa mga mahahalagang laro. Isa sa mga pangunahing problema ng Lakers ay ang kanilang bench production at front court. Kahit gaano kalaki ang naiaambag ng kanilang mga starter tulad ni LeBron James at Anthony Davis, nahihirapan silang panatilihin ang momentum dahil kulang sila sa suporta mula sa bench. Dahil dito, mahalaga para sa kanila na makakuha ng isang legit na sixth man na makakapagbigay ng instant offense at isang matibay na big man upang palakasin ang kanilang depensa sa ilalim ng basket. Isa sa mga target ng Lakers ay si Jordan Clarkson mula sa Utah Jazz na kilalang magaling na scorer off the bench. Nag-a-average si Clarkson ngayong season ng 15.9 points, 3.5 rebounds at 3.7 assists na may 41% field goal percentage. Ang ganitong klase ng kontribusyon mula sa bench ay siguradong malaking tulong para kay LeBron at AD. Bukod kay Clarkson, sinusubukan din ng Lakers na makuha si Walker Kessler, isang batang center na mahusay sa depensa. Sa kasalukuyan, nag-a-average siya ng 11.2 points at 10.5 rebounds kada laro na nagpapakita ng kanyang kakayahan bilang isang double-double machine. Malaki ang maitutulong niya sa pagpatatag ng frontcourt ng Lakers at sa pagkuha ng defensive presence sa paint. Ayon sa ulat, kinausap na ni Rob Pelinka, general manager ng Lakers, ang Utah Jazz tungkol sa posibleng trade para makuha ang dalawang manlalaro. Kung magtatagumpay ang Lakers na makuha sina Clarkson at Kessler, malaki ang posibilidad na maging mas malakas ang kanilang team at makipagkompetensya para sa kampyonato ngayong season. Ang ganitong hakbang ay isang malinaw na indikasyon ng kanilang hangaring bumalik sa pagiging titulo contender. Samantala, ang Los Angeles Lakers ay bumalik na mula sa kanilang 4 na araw na mini break at maglalakbay sa Sacramento para harapin ang Kings ng 2 beses sa loob ng 3 araw. Ito ang pangalawa at pangatlong pagkakataon na magtatagpo ang dalawang koponan ngayong season. Nagkaroon ng sapat na pahinga ang Lakers sa pagitan ng kanilang huling 3 laro nitong nakaraang 2 linggo. Napaka-ideal nito dahil sa dami ng injury sa kanilang roster, lalo na't ang kanilang superstar ay magdiriwang na ng ika-40 na kaarawan sa loob ng 2 linggo. Ginamit din ng koponan ang pagkakataong ito upang muling magtipon, suriin ang kanilang sitwasyon at makapagpahinga mula sa laro matapos nilang matalo sa 7 sa huling 10 laro. Sa maikling pahinga na yon, gumawa si JJ Redick ng adjustment sa lineup sa pamamagitan ng pagsisimula kay Max Christie, isang third-year guard na minsang hindi nakasama sa rotation noong simula ng season. Nagpakitang gilas si Christie noong nakaraang linggo kontra Memphis Grizzlies kung saan nagtala siya ng 7 puntos, 1 assist at 2 rebounds. Kahit hindi niya napuno ang stat sheet, mahusay niyang nalimitahan si Ja Morant sa 6 out of 21 shooting bilang pangunahing defender. Isa ito sa pinakamagandang depensibong laro ni Christie ngayong season. Ngayon, ang malaking tanong para sa Lakers at kay Christie ay kung mananatili siyang starter. Ayon kay Redick, patuloy nilang hahanapin ang tamang 5th guy sa kanilang lineup sa buong season. Kung nais ni Christie na maging permanenteng bahagi ng first 5, kailangang patuloy niyang ipakita ang kanyang perimeter defense kasabay ng pagbibigay ng kontribusyon sa opensa. Isang magandang pagkakataon para kay Christie na ipakita muli ang kanyang galing ay laban sa Kings. Ang Sacramento ay kilala sa kanilang mabibilis na guards tulad ni De'Aaron Fox, Malik Monk at Kevin Huerter. Kakailanganin ng Lakers na magpakitang gilas sa depensa upang makuha ang panalo. Bagamat may mga kahinaan ng Kings sa season na ito, nananatili silang may ika-6 na pinakamahusay na opensa sa liga na may average na 116.7 points kada laro. Galing din sila sa nakakadismayang pagkatalo kontra Denver Nuggets kaya't asahan ang gutom na Kings na gustong bumawi. Ang pinakamabisang paraan para sa Lakers upang manalo ay ang pag-atake sa opensa, lalo na't pareho silang may kahinaan sa depensa. Tingnan natin kung sino ang mananaig sa laban ng dalawang koponan sa California sa pagtatapos ng weekend.